malupit ho ito, ano? Sa una nating tatalakayin, mga bossing, ay eto. Humantong sa kasong graft, corruption at betrayal of public trust ang umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayan po mga kababayan ha, umpisang-umpisa pa lang po, mainit na mga bossing. Ay naku naman. Kasi naman binigyan na ng pagkakataon ng ating Vice Presidente para ipaliwanag kung saan ginastos, kung saan ginamit yung mga confidential funds, etc., etc. Tapos kung saan ba nga yung safe house na yun? Madami nagsasabi yung safe house na yun, may keep quiet na lang tayo doon. Ano? Oh, yung safe house, 250,000 pesos. Pesos ha? 250,000 pesos. O kung kukwentahin mo sa dolyares, parang lumalabas na sa 50 na lang natin i-compute. 250,000 o sa 50 na lang 5,000 ano per night, mga kababayan. Ako sa New York, yan New York, ano ba yung huli kong pinag-check-inan? Hilton. Parang hindi pa lumagpas ng hindi pa lumagpas ng $500 per night yun no? Pero yung kay BP, 250,000 mga kababayan. At ito nga po, nanganganib na makasuhan at ma-impeach. Graft and corruption, mga bossing, mabigat po yan. O game, paumpisahan natin yung balita. Game, banat! Posibleng humantong sa kasong graft, corruption at betrayal of public trust ang umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ng House Committee on Good Government and Public Accountability na may batayan ng impeachment complaint. Ayan. May batayan ng impeachment complaint. Sabi dito, payment of rental of safe house. Period covered 11 days. Number of acknowledgement. Lakihan natin. Number of acknowledgement receipt 34. Lowest 250,000. Highest 1,000,000. Mga kababayan. Sino ba nag-a-account dito sa Office of the Vice President o kay BP Sara? Ang hirap na siguro ipaliwanag yan, mga boss. O sige, 250,000 para lang sumakto yung ating mga komputasyon doon sa hinahanap nila. Hindi nila akalain magdududa ang taong bayan at magdududa yung mga mag-account o yung mga mag-check. 250,000 per night, lowest pa yon, highest 1,000,000. Marami na nga din po silang mga nabanggit na mga lugar na diyan po sa Pilipinas na imposible at ang hirap, mga kababayan, naubusin yung 250,000 per night. Ano kaya yun? May ginto? Sabi ni kapatid na Archie Beroya, busy kasi ako tol sa work para may maibigay. Yan. Sa mga naghahanap ng 20 pesos na bigas, ibenta ko ng 45 sa kanila. Hindi 20 pesos. Ano sila, swerte? Negosyo yan. Di ba? Nandiyan si Just Vincent. Shoutout sa iyo. Sabi ni Shane, Iniesta, impeach na yan. Parang awa na nila. Sabi ni Rene, Baguio, magicera yata si BP Inday Sara, Boss Mark Minamagic niya kasi yung confidential fund. Di ba? Isa pa po, mga kababayan, ang mapopokusan dyan, yung pag-upo niya sa Senate, sa Congress. Grabe naman. Umupo na't lahat, pero ayaw pa din humatanong. Ayaw ma-question, mga kababayan. Kung saan po gagastusin o kung saan po ilalaan yung hinihingin 2 billion. At hindi po yan eksaktong 2 billion hindi po eksaktong 200,000,000. Hindi po ganon. May plus-plus pa po yun, mga bossing. Mano ba naman na marinig ng sambayan ng Pilipino? Tax po namin yan. Saan po ba papunta yan? Di ho ba, mga kababayan? Hindi naman po porket yung mga congressman natin ang nagtatanong,
pang sariling katanungan nila yun. Hindi po. Kaya nga po tayo nakaabang mga kababayan sa ating mga laptop, sa ating mga cellphone, sa ating mga telebisyon. Gusto nating malaman kung saan pupunta yung ating ibinubwis. Oho, kaso ang ating Vice Presidente, wala eh. Sasabihin ko po sa inyo paulit-ulit na hindi po ako sasagot sa mga katanungan nyo. Ipinasa ko na po sa inyo yung aming hinihiling na budget. Nasa sa inyo na daw po kung inyong aaprubahan o hindi. Ganun lang mga boss. Ano? Hindi man lang ayaw sumagot doon sa mga katanungan. 17 yung magi-interpolate po. Ngunit subalit datapwat, walang ni isang hinayaang makapagtanong sa kanila. Baka hindi kayang sagutin ho. Kababayan. Anyway, dumako tayo. No? Dumako. Ituloy natin tong balita. Laban sa Vice Presidente dahil sa 16 million pesos na ginamit sa safe houses at 15 million pesos naman sa Youth Leadership Summits na walang malinaw na paliwanag. Ito yung pinapaliwanag no? Parang umaabot, kung hindi ako nagkakamali, parang umaabot 100,000 kada estudyante. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang po ako. Hindi na kami pumokus dyan, pero na-i-vlog na po namin yan, mga kababayan, nung mga nakaraang linggo. Hanapin nyo na lang po dyan sa aming mga vlog. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, kung hindi makapagbibigay ng sapat na paliwanag si VP Sara, maaaring sampahan siya ng kasong plunder. Those two Di ba si Erap ganyan, mga bossing? Sabi ni Katanglad, Boss Mark, ang safe house, 2,500 times 100 ang presyo. Swindler, swindler si Sara. Life yan, ha? instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Alam mo po mga boss chief, sir, mga madam, mga ma'am, napansin ko po yung kanilang mga vlogger. Yung kanilang mga vloggers po, ang ano nila, ang pinantatakip po nila. Bakit uunahan yung kasuhan? Si Inday Sara Duterte. Ang dami-daming problema ng bayan. Nandiyan yung ano tawag dito? Nandiyan yung baha, nandiyan yung ganito, ganyan. Bakit uunahan yung kasuhan si Inday Sara Duterte? Bakit kayo nagpo-focus sa idinadivert nung kanilang mga vloggers mga kababayan sa ibang issue? Sa ibang issue, kasi daw pinupolitika lang daw ang VP Sara. Yun nga si VP ayaw kasing ipaliwanag. Mano ba naman? Naupuan niya ng isang beses. Kala ko mga boss, akala ho natin mga kababayan, yung pa-press conference niya, gulat ako, sabi ni Jordan G, Boss Mark, bilisan mo mag-live. Bakit? Naka-press conference ang Vice Presidente. Sabi ko, sige. Minadali ko yung live ko. Kasi kala ko meron akong maririnig Meron tayong maririnig mga kababayan. Nasagot doon sa mga safe house, sagot doon sa mga katanungan, ng mamamayang Pilipino kung saan napunta, kung bakit gumagastos ng 250,000 sa mga safe house na yan. Hindi. Narinig natin, maritesan mga kababayan. Ang narinig natin, mga bossing, yung tipo bang magpupugutan ng ulo, magtatapyasan ng ulo. Yung tipo bang meron daw bata, alam nyo yung bata, humihingi ng relos, hindi pinagbigyan, yung tipo bang paawa, akala makakakuha ng simpatya doon sa mga estudyante, mga kababayan. Wala. Naparusahan pa yung bata dahil doon sa Marites issue na yun. Di ba? Wala.